Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Shino Rodriguez from my Sagari channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natutigan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 4 hanggang November 10 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaka for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Virgo? So let's see and watch this. Angel Spirit, please give information pa. Angel Spirit, please give information. Ano kang sasabihin sa iyo ng ating mga baraha? Angel Spirit, please give information pa. There is a talk of with a partnership. Meron ditong about sa partnership, sa maaring partnership sa trabaho, or partnership sa negosyo, or there's a partnership with unconditional love. Oh. May tungkol sa pagkakaibigan or pag-ibig. And because this is something, the Six of Swords with a transition. At makakaalis ka na sa situation. Na unti-unti ka nang magbabago ang takbo ng eksena, no? At unti-unti ka nang makakalaya, no, sa mga negativities. There's a Nine of Pentacles with a blossoming abundance, no? Maaring lumakas at lumago ang iyong finances. Now, this is something of blossoming, additional messages. And because this is something the full card for a leap of faith. Na mayroon ditong about sa pananampalataya at tiwala mo. No, susubukan kung hanggang sa kakakapit. Now, this is something of process and progress. At sinasabi dito, sinusubukan ko hanggang saan yung paniniwala at pananampalataya mo. At the same time, this is a Nine of Wands for slowly but surely. Na kumaga, mabagal man pero sinisigurado itong para sa itong offer na to. Additional messages. And because this is something, the Five of Swords with something of self-sabotage. Maging aware lang for taking action or sa mga bagay na kinikilos ginagalaw mo, no? Lahat ng mga bagay na yun mag-i-impact sa'yo or magre-reflect sa'yo. The Two of Cups represent the page of one, something good news. May magandang balita daw dito na ating bibigay ng ating pong may kapal yung anong mga bagay na para sa'yo talaga, no? What is the Six of Swords? So, represent the King of Pentacles with the security, no? Maging secure ka pagdating sa finances. Pangalagaan, protectionan mo kung ano yung mga bagay pinaghirapan mo at makakaalis ka na sa sitwasyon mo na unti-unti. What is the Nine of Pentacles? What is the Nine of Pentacles? Represent what? Represent the Queen of Swords, a bigger picture. Unti-unti mo na makikita daw, no? Yung mga paparating na biyaya, no? Unti-unti mo na makikita yung paparating na mga magagandang opportunities. Now, what is the Full card? So, nire-represent to with that card. So, this is something at the ending and in your beginning. May mga bagay na matatapos na. No? May mga bagay na magsisimula na. May mga bagay na maaaring dumating na sa'yo. No? Yung matagal mo nang hinihintay. What is the Knight of Wands? So, this is something, a Knight of Wands. No? With the Knight of Wands. So, sinasabi dito, there's a slowly but surely. No? Mabagal man pero sinisigurado sa'yo maaaring makuha mo yung mga bagay na what you deserve. The Five of Swords represent the Queen of Pentacles with the practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. No, kung binibigyan ka ng paalala at babala dito na mag-iingat ka sa mga bagay at kilis galaw mo, no? What is the Two of Cups? Because the Page of Wands. Nire-represent to with the something the Queen of Wands. So something you're confident. Kailangan malakas ang loob mo, malakas ang pakiramdam mo. No, may mga magagandang balita na darating sa iyo, kailangan lakasan mo ang loob mo na may sa katuparan mo kung ano man yung mga bagay o hangarin mo. What is the Six of Swords? Because the King of Pentacles. So this is the Hierophant. Now, this is something a lesson learned. May mga bagay na kailangan mo matutunan. May mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. Na may mga bagay na magsisink in sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin para mabago ang takbo na o eksena mo, no? What is the Nine of Pentacles? Because the Queen of Swords. Nire-represent with the Knight of Swords with the success driven, no? May mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay, unti-unti ka na maayos sa katuparan kung ano man yung hinahangad mo. No, makikita mo na yung magiging posibilidad at kalalabasan ng lahat ng mga bagay na gagawin mo. What is the Full card?
and the Death card. So this is the Empress card for revert, no? The Death card is something a revert also. The Death card is something a transformation. Now, this is something rising from the ashes. Na pagkatapos mo ng mga pinagdaanan mo sa buhay, lahat ng mga obstacles, challenges, na failures, sa lahat ng mga bagay na sinubukan na pananampalataya at tiwala mo kung hanggang sa kakakapit. Ngayon, ito yung panahon ng pagbubunga, no? Panahon ng pagbabago ng eksena. Now, this is something a blessing in disguise. No? So, what is the Knight of Wands and the Knight of Wands? So, this is a strength card for confident, no? This is something confident is your key to success. No? Kailangan mo magpatuloy kahit na alam mo na natatakot ka na magiging kalalabasan nito. No? Kung kailangan mong labanan ng takot at pangamba mo na maisakatuparan lahat ng mga bagay o hangarin mo. Dahil, nandun yung pagtatagumpay, huwag ka lang magmadali. No? There's a Three of Wands, so waiting for ship. Maghintay ka dahil lalabas na rin ang totoong resulta. No, lalabas na rin ang totoong outcome or kalalabasan ng eksena na to. Kung ano yung purot dulo, ano magandang kalalabasan nito, ano magandang idudulot nito sa iyo. What is the outcome? Ang pinaka-outcome dito is the Queen of Cups. So, something healing. No, magkakaroon ka ng healing dito, guys, no? There is something emotional healing with the Knight of Cups, with an apologies or something, an offer with a something recognitions, proposal, engagement, no? Additional messages. Kasi this is the Four of Swords by intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, ha? And there's a Ten of Wands, something burden. Marami kang mga bigat na nararanasan or nararamdaman or mararamdaman. This is something the Nine of Cups with the wish of fulfillment. At lahat ng mga bagay na yung daan niya para sa tagumpay mo. Lahat ng mga bagay na hihilingin mo, maaaring maisakatuparan mo, no? Kumbaga, kumapit ka lang na maaabot mo yan. What is additional messages for career and finances? So, this is the Hangman, no? There's a something new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung kaisipan mo dito. There's a Seven of Swords by sneakiness. There's a cheating lying on you. Mag-iingat ka, maraming maluloko, maraming magagamit, maraming impostor sa paligid mo. Lalo-lalo na si negosyo, hanap buhay mo. There's a Four of Wands by celebrations, no? Maraming celebration na matatamo. There's a something homecoming events na paparating. Kumbaga, maging maingat ka lang, no, sa paggastos mo, no? Ilagaan mo ang iyong finances. There's an Eight of Wands of fast communication and fast movement. Bibilis na rin ang takbo ng iyong negosyo at buhay, no? Bibilis na rin yan at maaaring lumakas na ang iyong pagkakaperahan. Pagdating naman sa love life, there's everything is fine. So, kumbaga, kahit na ano nangyari, kumbaga, pinipilit mo maging okay. There's a Six of Cups with the first person. No, maaaring, kumbaga, siya pa rin yung mahal mo. No, kahit na ginangster ka na, kahit ginoasted ka, kahit na iniwan ka, siya pa rin ang babalikan mo. Or, totoo ba? Additional messages, no? Pagdating sa health, so this is a judgment for a wake-up call. No, inner calling. You need to pay attention kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Kailangan pag-iisipan mo yung mga bagay na gagawin mo. Kailangan pinapaalalahanan ka dito na get more information. Kailangan mo malaman yung kilos at galaw mo kung ito ay magiging maganda mang kalalabasan nito or magdudulot sa ito ng mas malalim na sugat, no? Kaya kailangan mag-iingat ka. There's a Five of Cups or pagsisisihan mo sa huli. No, dahil this is something anxieties or depression. No, kung pinapaalalahanan ka ng ating angel spirit sa mga nangyari sa nakaraan mo, na lahat ng mga bagay na yan ay maaaring manumbalik yung sakit at kirot. Kaya kailangan matauhan ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Past is past, never come back. So, let's see. What is additional messages with magical fairy messages? Let's see. Let's see what is the magical fairy messages represent what? Because this is something practice. So, practice makes perfect. So, kailangan mo mag-practice to enhance your ability and polish your skills, no? And because this is something, everything is okay, no? Kumbaga, pilitin mo maging okay sa likod ng mga pinagdaanan, sa likod ng mga naramdaman at naranasan. Additional messages with the yin and yang or ako card. And there's an avoidance, no? Umiiwas ka. Saan ka iiwas? Sa mga nagbibigay negatibo, toxicities, additional messages. And because this is something revert, no? Kumbaga, ito nga, di ba? Magkakaroon ka na something, kumbaga, ibabalik yung alindog, ibabalik yung, kumbaga, ikaw, kung sino ka ba talaga, gano'n. And because this is something self-worth. Dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo, no? Hindi ka dapat nag-iisik sa isang situation na yan. Alam mong,
kumbaga, binubulag ka lang sa mga maling impormasyon na sinasabi ng iyong puso, no? Kumbaga, pinapakita dito na mahal mo pa pero hindi na pala, diba? Kumbaga, nandun pa rin kasi yung mga naranasan nyo, na pagdaanan mo, but, kumbaga, kung iisipin mo sa lahat ng mga pinagdaanan niya, or mga ginawa niya sa'yo, no? Yung ginawa niyang pag-iwan or pag-ghosted sa'yo, or sa pinaglaruan kanya, dapat alam sa sarili yung halaga mo, self-worth. Diba? Dapat alam sa sarili yung halaga mo. What is additional messages with the synchronicities? And this is something black. O meron some of you naka-black na pala. And there's a princess, no? Kumaga, you become a princess someday. And this is something planting seeds. No? Kung ano yung mga bagay na tinanim mo siya nga, anihin mo. And there's something soulmate connection. May soulmate dito, guys, ha? May soulmate na maaaring magkaroon ng eksena. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. With the romance angels, no? Let's see. Let's see what is the romance angels, guys. Romance angels represent what? Romance angels, nire-represent with the whole inner growth. So, kumaga magkakaroon dito ng buo, no? Parang binuo ka dito sa lahat ng nangyari sa'yo. Parang ito na yung parang kabuuan mo or naging buo ka na. No? Sa aya mo ba ulit masira? And there's something addiction. Meron dito kanya healthy attachment. Na parang, kumaga, hindi na siya, obsession na siya, guys. Mag-ingat kayo sa mga ganong atake nyo, ha? Hindi siya healthy, guys. Mag-ingat-ingat kayo sa mga ganong eksena. And there's something change, no? Transition. Unti-unti na mababago yung sitwasyon mo. Additional messages for Archangel Michael. And because this is something, decide to be happy now. No? Kailangan nyo mag-desisyon na magiging masaya ka ngayon. And sense of humor. Kailangan tinitingnan yung both side of situation. Hindi kayo pwede maging one-sided. Dapat tinitingnan yung outcome. What is the additional messages for this energy? Journey, wow, towards the light. Path of the light. So makikita mo na yung liwanag sa mga tatahakin mo landasin. And there's a soul contract dito or something contract, marriage contract or something kontrata, all tied up. No, kailangan nyo kumawala, no, sa mga negativities, toxicities, or karmic relationship. Alam nyo guys, hindi lahat ng karmic relationship nagtatagumpay sa isang eksena. No, ang karmic relationship kasi isang halimbawa siya ng pagsubok, no, sa pag-iibigan ng kumbaga ng dalawang tao. No, parang ngakamaki ng pag-ibig, masunod na lamang, no? Kumbaga lahat ng mga bagay na pagdadaanan nyo pagdating sa family related sa health ay kumbaga susubukin niya ng inyong relasyon. And there's a perfections. Kailangan nyo mabuo at maging maayos ang eksena na yan. For the chakra, so there's a gratitude. Now, just be thankful kung ano yung mga bagay na hinahain sa'yo. And there's a prayer. No? Prayer works. No? Kung lahat ng mga bagay na pinagdadasal mo, maaaring maisa kataparan din yan. Additional messages tayo with an angel spirit. And because guys, this is something blame. Kumbaga wala kayong ibang masisisi, kundi ang sarili mo sa lahat ng mga bagay na nangyari dahil ikaw yung gagawa ng decision or actions mo. You can create your situation. You have the power to change it. And this is something on denial. You acknowledge may fear, palitan mo ng insight of awareness. So, hindi sa natatakot ka, nangangamba ka lang. And there's a doubt. Alisin mo yung pag-aalinlangan or pag-aalanganin mo, ha? Or pag-aalangan mo sa isang situation. So, what is additional message for romance angels? For pagdating sa romance angels, there's a past life. Meron talaga kayo nang nangyari sa nakaraan yung relasyon, no? And there is a forgive and learning. Kailangan mo magpatawad at matuto. Ano yung mga bagay na natutunan mo, no, sa nakaraang pag-ibig mo o sa nangyari sa inyo? For the angels answer, represent what? Choose new direction. Na pumili ka ng mga bagong direction and there's a perfect timing for you. No, darating yung tao para sa'yo, darating yung kumbaga bagong eksena, kailangan mo magtiwala sa bagong direksyon. Na binibigyan ka ng kumbaga light way, no, para makita, no, yung daan patungo sa tagumpay. What is additional messages with an angel spirit? So this is something unicorn. Trust. Kailangan nyo magtiwala, guys. And there's an awakening. So kailangan mo magising sa katotohanan. No, mamulat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo or gagawin mo. What is the Moonsology?
Be bold and make the first move. No, bago kang, kumbaga sinasabi dito, kumbaga pag-isipan mabuti yung bawat kilos at galaw mo. No, kailangan maging transparency ka, maging open ka sa magiging outcome. And this is something believed na impossible. Maniwala ka sa mga imposible ay posible. The surrender to the divine. No, kailangan pakawalan mo yung lungkot at galit sa puso mo at yung mga bagay na pinagdaanan nyo. No, kailangan hindi na maulit yon sa kasalukuyan mo. What is additional messages? And there's a yoga exercise, no? There's something massage exercise. And there's a counseling, no? Kailangan nyo makinig sa mga something advices. Hindi yung, kumaga makikinig kayo, tapos kami lang tayo nga labas. Hindi ganun, ha? What is our kang Raphael messages? Caffeine free. Umiwas kayo sa mga kape, guys. Malakas ang kape. Malakas kayo magkape. Nako, kaya kayo kinakabahan. Additional messages with an angel spirit. And there is a water you garden. There's a rest. So, kailangan mo na pahinga dito, guys, no? And there's a starkeeper with a seed the light by staying grounded. Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Na kung ano yung mga bagay na itinanim mo, lahat ng mga bagay na ginawa mo, alam mo, there's something coming back to you. Kaya kailangan mag-iingat ka sa bawat kilos at galaw. For Jesus' loving quote said, Blessed are the peacemaker, for they shall be called of the children of God. So, binabless daw yung mga tao mas pinili yung kapayapaan kaysa pumato sa isang sitwasyon o sa isang bagay na walang basihan, sa walang alam mong patutunguhan. Diba? Hindi mo kailangan makipagkumpetensya, hindi mo kailangan makipaglaban sa isang bagay na wala ka na maipapanalo. Diba? Kailangan mo na lang mag-proceed for another eksena, kailangan mong pakawalan yung nakaraan. Hindi mo kailangan paulit-ulitin pa para lang mabago yung sitwasyon na maging mabago yung eksena. Kailangan mong tumingin sa lighter side of the situation. No, bakit hindi binibigay sa isang bagay na yon? Kasi may dahilan. Hindi binibigay sa iyo opportunity sa iyo kasi inilalayo ka ng ating Panginoon, no? Pinoproteksyon ka para hindi maging pangit, no, ang kalalabasan ng buhay mo. No, kumaga hindi ka mapunta sa alanganin sitwasyon, hindi ka mapahamak, inilalayo ka lamang. So let's see what is the angel's number. And there's a 555 for change. Unti-unti na mababago ang eksena, no? Unti-unti na magbabago at magaganap ng pagbabago. You are going to level up. It might be not feel good initially, but it will prepare you for handle the greater things in life to the higher good. That is why you've been looking for, push through it. There's a reward waiting for the finish line. So see, kung lahat ng magbabago, lahat ng mga bagay mag-iiba at maaari magtagumpay ka sa laban na tatahakin mo. Tandaan mo, may mga bagay na sinusukuan, may mga bagay na inaatrasan, pero may mga laban na nilalaban, no? Kaya mag-ingat ka. So let's see what is additional messages with messages of life. A messages of life represent what? A messages of life represent forgiveness. No, kapatawaran. Kailangan mo magpatawad kasi sa magiging balakid para hindi mo maabot ang pangarap o rurok ng tagumpay. And all, I am free. Oh, pakawalan, no? Hayaan mong kumbaga mag-disconnect from the world. Kailangan mong ang mga gabay at ang ating spirit, ang ating Jesus, no, ang magbigay ng daan patungo sa tagumpay kasi masisinay mo at makikita mo ang liwanag talaga dyan. Kailangan mo maghintay, magtiwala at manampalataya at kumapit sa Kanya. Forgiveness today, I bless each soul I've received to have hurt me. I release them to their own greater good. I can now see that the past provides me with a lesson that help me live more fully in the present. I no longer struggles with what has been said and done. I am grateful for every experiences that has brought me here. I feel my life with love and that is pure and free. I am free. Today, I find the veil of my ego has lifted and the visions of my new life has appeared. Now, I am focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart and remain steadfast in the energy of the love that I find there. I am now free of duality, fear and judgment, and I am moved forward on my path towards the inner peace. So, kumaga, pakawalan mo, bitawan mo, magpatawad ka. Hindi kumaga yung mga ginawa niya sa'yo, wag mong gawing hadlang para matupad ang mga pangarap mo. Kailangan pakawalan, bitawan. Hayaan mo ang ating Panginoong nang gumanti or magbigay ng parusa sa kanilang mga gawa. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 4 hanggang November 10 for the sign off
Virgo. So Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. At maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, lig-lig na gumapang na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!